Alam ko naman na lahat kayo gusto niyo ng gumaling kaya nga andito ako at, palaging nakasuporta sa lahat na puwede niyong gawin. Lahat na mga napapagdaanan ko, naiisip ko, shini-share ko. Kasi alam ko na, kapagka tumagal yung sakit na GERD na meron ka, magkakaroon ka rin ng long term, um, effect ng mga side effect ng gamot na iniinom natin. Alam niyo ba na ang gamot na proton pump, yung yung pampagaling, ng GERD daw, ano, gamot daw sa GERD na kapagka iniinom niyo o baka matagal na kayong umiinom, pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo gumagaling. Meron kasi siyang ano, long term effect. Ako kaya kaya ako tuloy-tuloy yung pagvo-vlog na ginagawa ko. Tuloy-tuloy yung pagkumbinsi ko sa inyo. Mahirap din kasing paniwalaan agad-agad, eh, na hindi gamot ang magpapagaling sa atin, ano. Pero, naranasan ko, nangyari sa akin, kaya shini-share ko. Yun lahat ng gustong gumaling, nasa inyo kung paniniwalaan niyo kasi ako okey na ako, eh. Ang problema lang sa akin talaga ngayon, yung nakuha kong long term effect dahil sa gamot. I-search niyo sa internet kung ano yung long term effect ng gamot na iniinom natin, yung PPI. Paki-search lang po sa internet, kung ano yung masamang epekto nito, yung long term effect nito, yung bad long term effect nito. Ang isa diyan, tulad nung nararanasan ko, yung sa nerves sa buto. Ano, ah, nag-comment ako niyan sa doktor na yung pinakahuling doktora ko, sinabi sa akin na itigil ko nga yung gamot na kasi may bad effect nga at, tinanong ko kung ano, sabi ko, "Kaya pala po ganito yung lagi kong nararamdaman." Tuloy-tuloy yun, nagtuloy-tuloy yun. Hanggang ngayon alam niyo naman nagtine-therapy ako tapos 'yan, oh, 'di ba ano ako, eh, nagkukuryente ako ng nerve kasi nga, hindi ako tantanan ng anong 'yan, ng problemang 'yan. Pero yung about GERD, okey na. Kung nagkataon, mga idol, kung nagkataon na hindi pa nag-o-okey yung GERD, ano, yung GERD na meron ako, mas mahirap ang laban ko, dito sa sakit na 'to, dito sa, pananakit ng ano, kasi halos lahat ng part ng katawan ko mula paa hanggang ulo, yung dito, yung litid na 'to, tumitigas yan. Ngayon nga, oh, pagayo yung litid na 'to. Kasi nag-therapy ako kanina, sabi sa'kin ng PT, "Sir, mas malaki yung left side mo kaysa sa right side mo ngayon." Ang pinagagawa sa akin ngayon pagkatapos ng therapy ko, pinagagawa sa akin ngayon, yung cold compress, pinapaano ng malamig para, mabawasan yung pamamaga nung kaliwang litid. Yun yung ano, yun yung side effect na nakuha ko dun sa gamot. Kaya kinukumbinsi ko kayo na, 'wag niyo na sanang maranasan yung mga side effect ng mga naiinom nating gamot. Ako po gumaling talaga ako sa GERD. Ano po, gumaling talaga ako sa GERD. Iisa lang po ang dahilan para gumaling sa GERD. Kasi ako, ang haba po ng panahon kaya nga ako nagka-long term effect ng ano, ng gamot na 'to, kasi ang haba ng panahon na umiinom ako ng gamot. Ano, baka naman kaya pa nung sa inyo kasi ako po kasi mahigit 30 years na pero hindi po tuloy-tuloy yun, ha. Ano, sabi ko nga dun sa ilang kuwento ko na 1990 nagkaroon ako ng sakit na GERD, 1992 na-detect ito, nalaman 'to na GERD dahil yung una akala sakit sa puso kasi masakit lagi yung dibdib. Tapos, nakadalawang taon nagkaroon ng espesyalista para sa, sa sikmura dito sa amin, rinifer ako dun nung doktora namin. Tapos, in-endoscopy ako, nakita na yung dahilan ng aking, pananakit ng dibdib, GERD. Ano?
Hindi ko lang tanda kung may H. pylori ako nung panahon yun, parang meron ata akong H. pylori din nun. Nagsimula na yung pag-inom ko ng gamot diyan, PPI, gumaling ako 2002, 2003, kalagitnaan na ata ng 2010, basta 2000 before o after 2003, gumaling na ako. Tapos, dahil malakas yung resistensya ko, nagkaroon lang ako ng, GERD dahil sa mga hindi ko alam na, mga ginagawa ko yung aking lifestyle. Ano, ito yung nakasira nung aking blood flow na kung saan ang GERD, nabubuo yan dahil sa maling, blood flow. Ano, kasi yung pagkain natin, yung lifestyle natin, nakakasira yan ng blood flow. Pagka mali yung lifestyle na ginagawa natin, yun yung naging dahilan. Lahat tayo yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng GERD. Ano, yung blood flow. Kasi ang unang kumokolekta ng o sumasala ng ating mga, pangangailangan ng katawan natin. Ano ba yung pangangailangan ng katawan natin, 'di ba? Nutrition. Ano, ang unang sumasala diyan ay ang ating digestive system. Ano, um, dahil nga may problema ang lifestyle kasi 'pag mali, 'yan ang dahilan kung bakit magkakaroon ng problema ang pag-digest natin, digestive system natin. Ano, ngayon, kapag mali na yung pagdi-digest natin, hindi na mapupunta yung mga nutrition na kinokolekta ng ating mga, ah, part ng katawan para, sa ating kalusugan, magkakaroon tayo ng maraming problema, magkakaroon tayo ng maraming sakit, magkakaroon tayo ng maraming, hindi pangkaraniwan na karamdaman na nararanasan natin. Alam niyo 'yan, nararanasan niyo 'yan. 2003, 2004, 5, 6, 7, 2008 bumalik yung GERD. Kasi, wala naman na bago sa lifestyle ko. Dahil ang alam naman natin lahat, gamot ang kailangan. Ano, hindi ko alam na kaya lang ako gumaling kasi, bata pa ako no'n, malakas ang resistensya ko, natanggal nung gamot na ibinigay sa akin yung sign and symptoms ng GERD. Ano, tuloy-tuloy yung buhay ko sa walang pagbabago. Ngayon, dahil sa tuloy-tuloy may problema na ako sa, aking digestive system na nakatago lang dahil nga, kabataan pa ako, umulit mas mahirap. Nagtuloy-tuloy 'yan hanggang sa, dun sa pandemic na sinasabi ko sa inyo na nawala na kasi yung utak ko tuon lang 'yan sa pagpapagamot at, pag-inom ng gamot, wala ng iba. Kasi hindi ko alam, wala akong idea talaga sa ano, sa, sakit na 'to. Ano, basta ako magpagamot lang ako ng magpagamot, bahala na yung doktor, bahala na yung hospital sa akin, kasi sila yung may alam. Pero katulad niyo, wala. Paulit-ulit lang din ang mga araw, gano'n din ng gano'n lang, walang pagbabago. Katulad niyo, kaya nga ako nandito, gusto kong i-share ng lahat sa inyo para, at least hindi niyo makuha yung long term effect ng, gamot na hindi maganda para sa katawan natin. Ano, chemical kasi ang gamot. Hindi po gamot ang magpapaayos, ano, magpapagaling sa atin. Ang gamot po, ito po ay nag-aalis ng sign and symptoms po. Sign and symptoms lang po. Mahalaga po yung gamot kasi, tatanggalin niyan yung hirap. Dahil 'di ba yung sign and symptoms po ang hirap. Ngayon po, kung mahina na talaga yung resistensya niyo, hindi na kayo bata na katulad ko dati, kaya ako gumaling, kaya hindi po tayo, tinatantanan ng sign and symptoms kahit umiinom tayo ng gamot. Ano po, halos tatalab lang yung gamot, pangmadalian lang, ilang araw lang tapos babalik na ulit yung sign and symptoms. Kaya paulit-ulit lang. Ano po, stress po, nagkakaroon tayo ng anxiety, nagkakaroon din tayo ng depression. Nagkaroon ako ng depression. Yun nga, dahil dun sa, nawalan ng, connection tayo sa doktor dahil dun sa pandemic, yun yung naging daan para maghanap ako ng ibang way para ako'y gumaling. At natuklasan ko nga po yung nutrition. Ano po, dahil po ito sa mga,
makabagong pamamaraan din sa ating, social media, iba't ibang klaseng social media. Do'n ko po natuklasan. Ano po, nung una po, naging member ako ng mga, Facebook, group. Ano, ngayon po hindi na ako masyadong active sa mga Facebook po. Ano po, dito talaga ako nagko-concentrate sa YouTube. At tapos, naging fanatic ako ng YouTube kasi alternate, relaxing ko po ito. Dito ako kumukuha ng lakas ng loob, ginawa kong, sandigan, hanggang sa nagkaroon ako ng kaugnayan sa ibang tao dahil sa YouTube. Kayo po, yung iba po dito, nakausap ko na. Ano po, yung iba po dito na nakausap ko sa Messenger, nakausap ko sa telepono dahil po sa YouTube. At, tuloy-tuloy po yung, pagpapagaling ko. Nakakakuha po ako ng mga idea kung papaano nagpagaling ng mga sign and symptoms sa, sa natural na pamamaraan yung iba nating mga katulad. Ano, kayo din po ang nagpagaling sa akin. Yan naman yung kinukuwento ko nung panahon na, um, nag nagsimula ako mag-YouTube. Ano po, na ang paggaling ko po ay dahil dito sa YouTube na ginawa ko kasi nagkaroon ako ng ugnayan sa inyo. Gano'n din po, natuto din po ako do'n sa mga nagva-vlog. Ano po, kasi, nasasabi nila do'n kung ano yung mga ginagawa na siyang sinundan ko. Basta natural po lahat ang ginawa ko kasi nawalan na po ako ng pag-asa talaga sa gamot at, natutuklasan ko din sa aking pag-aaral na talagang ang gamot pala po ay sa sign and symptoms lang nakatuon. Yun lang po yung ginagamot niya, hindi po yung problema sa GERD. Ang problema po natin sa GERD ay ang, pagkakaroon ng madubing katawan dahil po sa maling, lifestyle natin. Dun po natin nakuha at, tuloy-tuloy po ang pagba-vlog na gagawin ko diyan. Ano po, 'wag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy po 'yan. Yun po, para po mawala ang GERD na meron kayo na tulad ko, ako po ay gumaling na, sana gumaling na rin kayo, simulan niyo na po. Simulan niyo na po ang paglilinis po ng inyong katawan, pagpapalakas po ng inyong katawan, pagkain po natin ng tamang nutrition. Tamang nutrition lang po. Ano po, ngayon kapag po tama na yung nutrition na pumapasok sa katawan mo, malakas na resistensya mo, yung gamot na, iniinom mo, tatalab yan do'n sa sign and symptoms, mawawala yan. Ang kagandahan po kapag nawala yan at malinis na ang katawan mo, malakas na resistensya mo, mawawala po yung GERD. Kasi, yung katawan po natin, siya po yoong magre-repair ng problema. Ang GERD po, problema po yan sa ating digestive system. Ano po, nagsimula po yan sa acid reflux. Ang acid reflux po, isa po itong, tinatawag natin na body reaction. Ngayon po kaya po nagkakaroon ng body reaction dahil nga po nagkakaroon ng problema sa ating digestive system na dahil sa, maling lifestyle natin. Kapag naayos natin lahat na 'yan, wala ng dahilan para makaramdam ka ng sign and symptoms kasi wala ka ng GERD katulad ko. Yun lang po, sana nga buti nga po, nawala yung GERD dahil kung hindi po papahirapan talaga ako nitong, nerves problem ko. Yun lang po, sana maging maayos na rin kayo na tulad ko. Ba-bye po at, God bless you.